How dare you hurting my mother? I don't love you. Do you really think that I will go back with a pervert prince like you? Pinatuloy ko ang pagbabayo ng kamao sa dibdib niya. Mamamatay muna ako. Hindi ko alam kung naiintindihan ba niya dahil bigla akong hinila sa isang sulok at doon tinulak na parang hindi babae. Dumaing ako sa sakit na nadarama dahil sa malakas sa impact noon. He grabbed my hair. You shit! How dare you to with other men while I was gone? I told you to wait for me but you still did not. Sapo ko ang mukha dahil sa malakas niyang sampal. Wala itong awa habang ginagawa ayon sa akin. I let out a chuckle. Why the world would I wait for someone like you? And you're right. I pushed myself to get up and face him bravely. Shit, a man that I truly love. Why do you care? I did not wait for you and I will never wait for you. With that, he held my chin and neck tightly. Hindi ako pumatol sa kanya. I just looked darkly at him. Hindi ko pinahalatang natatakot ako sa pwede niyang gawin. He was a madman and he can harm me in any cause. If I couldn't own you in a stony manner, well, I will do it in a sane dust. With that, he pulled my neck and kissed it. Nilusob ako ng takot. No! Don't kiss me, pervert! Panay-tulak ko sa kanya ng malakas. Walang tao kahit anong gawin kong sigaw. Where did the people go? I was crying and keep on begging him to stop. He was strong for me to match his strength. Pakiramdam ko sobrang maputla ng pulsuhan ko dahil sa malakas niyang paghihigpit dito. I feel so dirty in a one moment of my life. Ngayon lang ako nakaramdam ng matinding pangdidiri sa sarili. His hands maniacally trailed down to my legs. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Marquez, I need him. Ipinikit ko ang mga mata habang dinarasal na sana'y dumating ang pinakamamahal ko para ligtas ako sa gagong prinsipe na to. But what can I do? Wala si Marquez sa lugar na ito. Wala ako ibang kakampi kundi ang sarili ko. Hindi ako papayag na basta na lamang akong ginaganito ng halimaw tulad niya. Kaya kahit natatakot ako at nanghihina, ginamit kong buong lakas ko para itulak siya. Shit! He cussed when he said hit a pole near us. Wala akong sinayang na oras. I quickly ran faster than I know. Panaylingon ko sa likod kung sumunod ba ito pero salamat na lang dahil hanggang dumating ako sa salid ni Mommy walang kalab na sumunod sa akin. Habol kong sariling hininga na sumandal sa pinto. Tsaka lang ako nakabalik sa ulirat nang marinig kong isang pamilyar na hikbi ng dalawang babae. When I opened my eyes, ang dalawa kong nakatatandang kapatid ang bumungad sa akin. When their eyes landed on mine, buong akala ko, lumapit sila para yakapin ako at tanungin ko ano nangyayari at ba't magulong buhok at damit. How dare you to come here? A slap from my older sister covered my cheek. Sobrang layo sa inaasahan kong trato nila pagkatapos na nangyari sa akin. Hinawakan isang ate kong dalawa kong balikat. I just looked at them with my teary eyes. Do you know why this happened? It was because of you. Mom wanted to see you when she knew about you and your new boyfriend. She wanted to see him but this happened. She got into an accident because of you. You idiota! Tinulak ako nito dahilan upang mawalan ako ng balanse. Lumambot ang tuhod ko dahil sa paparating na masasakit. Kasalanan ko. Tama sila. Dahil sa akin nangyari tong lahat. I should told Mom the truth. Hindi ko na sana hinintay pang makarating sa kanyang balita para puntahan ako at kilalanin ng nobyo ko. Hindi sana ito mangyayari. Shit myself. Bakit kailangan ko maging tanga? Wala ka nang nadala sa pamilyang to kundi kahihiyan. Look at yourself. You don't even have your own company. You don't have something for yourself. Ang layo-layo mo para maging makumber. Kahihiyan ka. Hindi ako pumatol sa pangalawang anak ni Mommy. Nang hablutin itong buhok ko palabas. Lahat ng mga tao sa pasilyo'y nagulat pero may mga panlalait sa kanilang mga mata. Halos lahat kasi ng mga babae na ginaganito, mga may kasalanan. Ang iba mga kabet na dumalaw sa nagkasakit na lalaki. That's what it means in this nation. Panay daing at pigil lang kay ate ang ginagawa ko pero wala siyang pakialam. Ramdam ko rin ang hapdi sa noo kong dinaanan ng matalim niyang mga ko. There! Diyan ka bagay sa lupa. You don't belong here. Bakit ka nandito? Bakit ka bumalik? To get some money from our dad? Excuse me. Hindi ka anak ni daddy kaya lumayas ka. She turned around to left me at umiyak akong sapo ang bunganga. I always look at myself as a strong woman. Prangka at palagi akong tama. But why can't I defend myself when it comes to them? Bakit di ko kayang sumagot para sa sarili ko? Why do they need to tell me about the fact na hindi naman talaga ako welcome sa lugar na to, sa mundo nila?
Milady, let's go. Anyaya sa akin ng butler ni mommy nang maabutan ako sa labas. He guided me to the car. Siya rin ang gumamot sa sugat ko nang dumating kami sa bahay. Nicolo was just like my mother. Isa siya sa mga kakampi ko rito sa bahay. You should rest and eat, milady. Your mom will be mad if she know that you did not eat. Aniya bago tumayo. Hindi ako sumagot. Hindi ko sila pinansin. Dumiretso ako ng silid ko. Just like then, it always feels so lonely inside of this room. Yakap ko ang sarili humiga sa kama bago kinuha ang phone ko para mag-text kay Marquez. Yun lang ang ginawa ko para hindi maiyak. To Angry Bulate. How are you? I miss you so much. Gutom na ako pero ayokong kumain. I'm okay. By the way, are you busy? Why aren't you replying? Hello? I love you so much. Hey Bulate, mahal kita. Kinagat ko ibabang labi dahil ni isang reply wala ako nabasa mula nang dumating ako. Nakatulog na ba siya? Siguro busy lang talaga. Wala ako ibang ginawa kundi mag-scroll sa Facebook hanggang makita ko isang update. Mula ito sa isang TV news na maraming views at reactors. Latest news. Watch the interview with Yisroel Terry Marquez. Totoo ba talaga na magpapakasal na ito sa isang sikat na modelo na si Edjihan o mas kilalang Honey? Watch it now mga kaibigan. Halos mahulog sa mukha kong phone dahil sa nabasa. Shit, magpapakasal? Nanikip ang dibdib ko nang buksan ng video kung saan kinakausap nila si Marquez. Nakastate rin ang ilang retrato nilang magkasama na nag-uusap sa isang restaurant. They look good together, both well-known. They made something for each other of themselves, unlike me, who's just a pathetic crew cut. Mr. Marquez, is it true that you're engaged with Honey? Talaga bang tuloy ang kasal na matagal ng planado ng pamilya ninyo? I closed my eyes when a reporter asked him, I trust you, my love. Don't hurt me, please. I was hoping and praying hard that he would refuse it, but I was wrong. Yes. Isang sagot na lang ay ang naging dahilan ng pagkadurog ko. Nabitawan ko ang phone ko sa sahig ng malakas dahil ng pagkawasak nito. Pero wala iyon sa nararamdaman ko. He promised me. He said that we have a future. Hindi ko maintindihan ang nangyari sa buong sistema ko. I couldn't explain it. I did a breakdown on the floor. Umupo ako at sumandal sa kama habang umiiyak ng malakas. Sunod-sunod na ang masamang nangyari buong araw. Sa kanya na lang ako kumakapit pero bakit ganito? Why the hell would he need this to happen? Hindi pa ba ako sapat? Shit, kahapon lang nang dumating ako dito ah. Magpapakasal na kagad siya sa iba? Maybe my sisters are right. Kahit walang-wala ako, ginaganito na ako. I don't deserve this and I knew that. Pero bakit masakit? Bakit kailangan kong masaktan? Napahawak ako sa aking dibdib kung nasa na necklace na binigay niya sa akin. He said that this diamond can protect me. Walang makakasakit sa akin kapag suot ko to. Lie. Hindi ako niligtas nito. Kung hindi ako lumaban kay Caleb, malamang na ituloy niya ng masamang balak. And this necklace did not do something? Nung hatakin ako at tapakan na parang basura ng sarili kong kapatid, walang nagawa ang kwintas. Nasaktan pa rin na ako. Walang nangyari at walang magbabago sa katotohanan na hindi ako nito kayang protektahan. Marquez was a liar. How dare him betraying me like this? Kahapon lang nangako siya may future kaming dalawa. Nakasama ko sa mga plano niya. Shit, Terry. Shit! I shouted as I hurt myself. Sinampal ko ang sarili ko at panaytadya ko na parang bata. I hate you! I shouted again. I shout and shout until I almost lose my voice. Kiniyom ko ang kamaong hinahablot ang kwintas mula sa sarili. This is useless. Crying like a baby makes me weak. Ano sila? Swerte para iyakan ko? Nicolo, come here. Sigaw mula sa itaas. Kaagad nagpakita ang lalaki sa akin. His eyes confusedly look at the necklace. Para nagtataka to na medyo may alam tungkol dito. Yes, milady? Put this in a black envelope and send this back to the Philippines. Kaagad niya tong kinuha. Napansin ko rin nanginig ang kanyang kamay nang mahawakan to. He was about to go but I called him again. And can you please find someone for me? I need his help. Tangulang sinagot ito sa akin nang lumingon siya. Find Aliano Jacques Gonzalez. Mabilis kong sagot. Ang sarap pag pinipili ka ng taong pinili mo. Ang gandang tignan nagkakatagpo yung dalawang tao na pinili nilang isa't isa. Pero ang pinakamasarap yung kayong dalawa. Pinili kayo ng tadhana. Kasi may mga tao na pinili ang isa't isa pero hindi sila pinili ng tadhana at hindi talaga sila para sa isa't isa. I smiled while feeling the fresh wind thumping my face and body. It's so nice being in the Philippines again after 3 years.
Excuse me, are you Alison Jane Gonzalez, the famous modern painter in Australia? Oh my gosh, can we take a picture? Excited na sabi ng isang babae na sigurado ko mas bata pa sa akin. Huminga ako ng malalim at tumango. Sure, let's go. Anyaya ko. Malaki ang itinitong inihagis sa kasama ang kamera na dahilan para mapatawa ko ng mahina. I did not expect na may makakakilala sa akin dito sa Pilipinas, lalo na sa resort na to kung saan ang venue ng kasal ni Mommy at Papa. Salamat po talaga. Ang ganda ng mga artworks ninyo, kasing ganda po ninyo. Tumawa to at saka niyakap ako. I just smile and say thank you as they all walk away. 3 years ago, I asked a help from my real father to get me and my mom out of France. At tama nga ako, wala pang isang araw sumunod dito sa France at dahil sa tulong ng isang kakilala, nakuha nila kami at nadala sa Australia kung saan mas ligtas kami at mas may kapangyarihan siya para protektahan kami ni Mommy. Mom was furious when she wake up and found out what happened, na may kinalaman si Caleb sa aksidenteng nangyari sa kanya para mabantaan ako. She also found out about what my sister's doing. Gusto ni Mommy umakyat ng kaso para kay Caleb sa pananakit sa akin at sa muntikan niyang pangangahas sa pagkatao ko. But I told my mother to stop. Wala kaming laban sa tulad ng lalaking yon. But we also had Papa to protect us. Ginambala kami ni Caleb sa loob ng 1 taon sa Australia nung malaman niyang doon kami nagtatago. I was scared to death when I saw my Papa pointing a gun on his head to stop hunting me. Muntik pang makulong ang ama ko dahil sa akin, pero di natuloy yon dahil sa tulong ng mga kaibigan nito. Nakita nila ang CCTV sa ospital kung saan muntik akong maghahasa ng tuluyan. Ginamit namin yung laban kay Caleb. The royal family disposed him from the palace and even support us against him. Di ko inakalang may kakampi ako ng mga oras na yon. And now, Caleb is in jail. Forgetting my traumas, painting is the one who helped me overcome my demons and fears in my life. Hinanap ko lahat ng takot at lahat ng trauma na dinulot ni Caleb sa akin. All my anger turned into beauty and that beauty became masterpieces. Baby, come here! Tawag sa akin ni Papa na makita ko naglalakad patungo sa kanila ni Mommy. They are still wearing their gowns after wedding. Marami ang bisitang kinakausap sila. But not including my sisters, of course. Mga bashers pa naman yun ni Papa. They hate Mom because of her decision to give her chance for love. Pakialam naman namin sa kanila. I smiled and hugged my father as he kissed the tip of my head. Napangiti ako sa kanila ni Mommy. In their 50s, they're finally married and still working for love and for us. Congratulations, Dad. Binigay ko sa kanilang wedding gift na dala ko. Nakabalot sa kulay puting papel na may red ribbon sa gitna. Di naman masyadong malaki at maliit. Tama lang para display sa silid or sala ng bahay. Nagtatampo pa ako sa'yo dahil ngayon ka lang umuwi rito sa Pinas. I told you, di ba lipat na tayo sa bagong projects ng papa mo? Sabi ni Mommy habang nakanguso. I rolled my eyes. Mom, you knew very well how much I don't want to go back here at kung anong trabaho meron ako sa Australia, I said. Hindi to sumagot sa sinabi ko dahil may kung anong ibinulong si Papa, but I'm pretty sure he's saving my ass right now. Just stay here, anak. Philippines is very good and fresh. Pwede kang makatayo ng sariling industry para sa mga paintings mo. Sabi niya sabay upo sa upuan. Hindi ko siya pinansin hanggang binuksan niyang regalong dala ko. I smiled when I saw how shocked they both are. Napangiti ako dahil doon. I feel how they admire my paint. It was them in my painting. They had no idea that I'm doing my paintings while they are dancing in the middle kanina. This is beautiful, anak. Oh my gosh! Puri ni Mommy. My father also admired it big time. Tinawag na nila ang isang staff para display yon sa gilid ng upuan nila. Ang galing talaga ng anak ko. You deserve an engineer. Biro ni Papa. Umuwi ako. Here we go again. Ayoko talaga na side ni Papa na irireto niya ako sa mga kasing edad ko na kakilala niyang engineer. Stop, Dad. I won't do relationships again. Pagtanggi ko. I learned a lesson. After what he did to me, napanunok ako. After 3 years, I don't think I could just enter another relationship again. Marami nang sumusuyo sa akin sa kahit saang bansa pero lahat yon itinatanggi ko. I just can't. Natatakot ako. Baby, you need a decent man. Hindi ako papayag na walang gagawang reyna sa prinsesa ko. My mother agreed. Huminga ako ng malalim. I know a very great engineer in industrial, anak. Well, 2 years pa lang siya sa serbisyo pero halos mapantay niya ng record ko. Marami siyang projects at magaganda lahat na nagawa niya. Trust me, anak. Boto ko sa batang yon. Siyempre, 1 taon lang ang tanda sa'yo eh. Tapos gwapo rin para sa'yo at marami pang pera.
My father playfully smirked. Nandidiri ko siyang tinignan. Please tell me hindi mo ako nireto sa engineer na yon, Papa. Matalim ko siyang tinignan. Nagkibit balikat lang siya sa akin at saka ngumiti ng tipid. Then I won't tell you. Tumalikod siya sa akin. My lips parted. Feel ko pinagtaksilan ako ng sarili kong ama. Bakit ba sobrang hanga si Papa sa engineer na yon? I know my Papa as a very high standard engineer in the industry. It was rare for him to adore someone. Ano kayang ginawa ng lalaki yon para makuhang paghanga ng ama ko? Who is that engineer anyway? You're such a betrayer, Papa. I told him. He was about to say something but he stopped when his eyes traveled in the whole venue. Oh, speaking of that engineer, narito na nga siya, anak. Tumaas baba ang kilay ni Papa. I rolled my eyes. So what? Hindi naman ako papayag na makipag-date kung talagang naset up na ako ni Papa. Good evening, Chief. Congratulations. I hope you like my gift. A baritone voice suddenly covered my whole nerves. I could not even barely move. After 3 years, hindi ko pa pwedeng makalimutan ng basta-basta ang boses na yun. Walang araw na hindi ko naaalala ang boses na yun. I used to call it home. Engineer Marquez, tama talaga akong pupunta ngayon sa kasal ko. Halata ang kasiyahan sa boses ni Daddy. How? Paano siya naging engineer? The last thing I knew about him, he is a businessman and a mafia lord with a model wife. Bakit ako irereto ni Papa sa isang lalaking may asawa na? Hibang na ba talaga siya? Or he must be blackmailing my father? Anak, humarap ka naman kay Engineer Marquez. He also wants to greet you. Maangas na sabi ni Papa na dahilan para mapapikit ako ng mariin. Kahit labag sa kalooban ko, dahan-dahan akong humarap sa kanila. Wala akong dapat ikatakot. He was a liar and a betrayer after all, kaya dapat siyang kabahan kapag kaharap niya ako. My father's arms was in his shoulder. Like they are really close. Umangat ang tingin ko sa kabuuan niya. Shit, nothing's changed. He still looked handsome with his green eyes, but he looked more matured and professional. Mas lumaki rin ang katawan niya and he looked so old. I mean, older than me. He was staring right at me as he gave me a quick, tight smile, like he never wanted to look away, and I think we both know. We both know. I smiled like nothing happened as I offered a handshake. Bumaba rin ang kanyang mga mata doon. Alicene Jane Gonzalez, nice to see you. I smiled at him. Ilang segundo niya akong tiningnan at kung pwede ibaba ko na lang aking kamay at matunaw dahil sa titig niya. But that won't happen. He slowly accepted my hand. Ramdam ko ang kung anong kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko na maglapat ang mga balat namin sa isa't isa. Nice to see you too. Yun lang ang sinabi niya. We both stared at each other like we are longing for something. Something that might burn us. Tumikim si Papa na siyang dahilan kung bakit napabitaw kami sa isa't isa. Nawala ang gana ko dahil narito na ngayon ang lalaking sumira ng lahat sa akin. The liar was here. I hate him. Enjoy the venue, Papa. Pakisabi kay Mommy kailangan ko na talagang umalis ngayon. Babalik ako ngayong gabi dito sa resort. I just need to attend at my work launching event. Okay. Busy pa naman ang Mommy mo sa mga kaibigan niya. Anyways, dala mo ba ang sasakyan mo? Umiling ako. May taxi naman sa labas. No, I couldn't trust anybody for my princess. Well, Engineer Marquez, would you mind if you guide my daughter? 3 taon na kasi siyang wala sa Pilipinas, baka maligaw. Muntik nang lumabas ang mga mata ko dahil sa ginawa ni Papa. Seriously? Magrereklamo sana ako pero epal kasi tong si Marquez. Of course, sagot niya sa aking ama, pero nasa akin ang mga mata niya. My father smiled in victory. Masama ko siyang tinignan pero kumindat lang to sa akin. Gosh! Anong gayumang ginawa ni Marquez para magustuhan siya ni Papa? Tahimik lang ako nakasakay sa front seat. Mapapanis na nga yatang laway ko dahil kanina pa ako hindi nagsasalita. Ayoko siyang kausapin pero pisit. Bakit ang bagal-bagal niya magmaneho? I cleared my throat. Ramdam ko ang mga mata niyang panay sulyap sa akin. Nilalandi ba ako ng lalaking to? Ano na lang ang masasabi ng asawa niya kung ganon? Excuse me. Hindi naman sa sobra akong sensitive, pero bakit ang bagal na sasakyan mo? Make it fast. 10 minutes na lang magsisimula ng event. I raised my one brow. Tumingin to sa akin at pinigilan ng ngisi na gustong kumawala sa labi. Your father just texted me to be gentle with you. He doesn't want to have any scratch and we're in the national highway for Pete's sake. I also read the news the event is starting 1 hour from now. Ani at mas pinansin ang daan sa harapan. Naningkit ang mga mata ko sa kanya. Pwisit siya. Yung kami pa nga hindi naman ganito kabaga na sasakyan eh.
Paandar siya kay Papa? Forget it already, self. Kinabukasan binalot ulit kami ng katahimikan. I saw your artworks. Napatingin ako sa kanya nang ngumiti ito. They're all beautiful. I am proud of you. He then looked at me. I felt it how my heart beats again like crazy. I don't want to feel but I can't stop it. I close my eyes and look away. Kahit ano mangyari, kahit saan ako dalhin, I cannot deny the fact that I still love him, that I still long for his love.